Oh, okay, Mike. So let's start the discussion. Just hoping na makinig kayo lahat. No? So yung lesson natin is measure of position. Ayan, highlight ko siya, no? Measure of position, under ng ungroup data muna tayo. So ungroup data. So kapag ungroup data, ibig sabihin yung bilang or dami ng respondent natin less than 30. Kasi kapag 30 and above na, group data. So sa measure of position, tatlong bagay lang pag-uusapan natin. Position ng quartile, decile at ng percentile. So quartile, decile, and percentile lang. So pag quartile, ang denominator natin is usually laging 4. Kapag percentile, 100. Kapag decile ay 10. Ito yung mga formula natin na gagamitin. Palalakyan ko yan. Yung quartile, so 1, 2, 3, and 4 lang yung segments. May 4 na segment lang tayo. Kaya divide by 4. Kapag decile, meron tayong 10 equal segment. Kaya ang denominator natin ay laging 10. So kakalkulay lang natin sa decile. Decile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa quartile, 4 lang ang kalkulasyon natin. Quartile 1, second quartile, third hanggang fourth quartile. Pero kapag percentile, 1 to actually 99, no? Hindi na sinasama yung over 100, no? Yung percentile 100, kabuuan na yun eh. So we have P1 hanggang P99. So sa D1 hanggang D99. Sa quartile, quartile 1 hanggang quartile 3. No? So yun lang ang mga kakalkulayin natin. So yun yung mga formula natin. Kapag quartile, QK is equals to KN plus 1 over 4. Kapag decile, we have K times N plus 1 all over 10. And likewise with the percentile, ganun din yung formula. Magbabago lang yung denominator. Kn plus 1 over 100. So kapag kasi alam mo yung measures of position, alam mo kung ilang percentage yung madidetermine mo kagad, ilang percent ba yung mababa ang score, ilang yung mataas, meron bang outliers sa mga respondent, katungkulan yan lang measure of position. Malalaman natin kagad kung meron bang mga outliers sa mga respondent natin. So nag-prepare ako ng isang example under ng ungroup data. Data set hours worked by 11 employees. So we have 11 employees. So ito yung hours na na-render nila sa kanilang workmanship. So we have 11 employees, meaning to say we have 11 respondents. So ulitan ko lang ulit, no? Yan. So meron tayong 11 respondents all in all. So number of observations natin o respondent, 11. Nakabilang naman yan sa baba. So yung employee number 1, naka 35 hours siya. Number 2, 40, 28, 45, 30. Hanggang sa last employee na 11th employee, naka 48 hours ang render niya. Actually, pwede natin kalkulain ang mean, mode, and median ng mga yan. No? Which is na-calculate naman natin kanina. Yung alam naman natin paano ba ang paghanap ng mean, mode, and median. Also here, makakalculate naman tayo uli. Kaya lang hindi na mean, mode, and median ang kakalkulay natin, kundi quartile, percentile, and decile. Okay? So, paano ba ang pagkalkula ng quartile, percentile, and decile? Please kindly open your cameras. Minomonitor ko rin kayo habang ako ay nag-discuss. Para nakikita ko naman kung sino yung mga nakikinig. Oliveros, Car James, paki-open ang camera. Lacanlale, please open your camera. So, yung given natin, ayan na, no, 11 employees. So, the first step na gagawin natin is i-arrange ko muna yung mga numbers from lowest to highest. As you can see here, naka-arrange na yung mga numbers natin, yung mga number of hours na nag-work yung kada empleyado from lowest to highest. Yung mga numbers natin is naka-arrange na into ascending form. 28, 30, 32, 35, 37, 38.
40, 42, 45, 48 hanggang 50. So kung papansin nyo sa left, ito yung pinakauna, no? Ito yung rank 1, rank 2, rank 3, hanggang rank 11. Since 11 lang naman sila. Ayan yung mga ranking. So, nilagyan ko sila ng first position, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, hanggang 9, hanggang 10, 11. Ayan yung mga positioning nila, no? So ngayon, halimbawa, pinapatanong sa problem, ano daw ang value ng quartile 1? Quartile 1 tayo, no? Siyempre, dahil quartile 1 tayo, ang key natin ay 1. QK yan eh. So, 1 yan. So, N, ang ibig sabihin, ilan ba yung respondents natin? 11. And then, merong dito, N plus 1 daw, 11 plus 1, definitely, equals 11 plus 1. So, we have 12. Kapag quartile, ang divisor natin ay 4. Now, if you will try to see this formula, no, yan. Copy ko lang siya, no. Yung formula natin, ito. Sundan lang natin yan. Okay, copy ko siya uli. Ito, lagay ko sa Excel natin. Kung dito tayo naka-calculate, di ba? Yan, lagay ko lang dito. So, naman dito yan. Yan. Sundan natin yung formula na yan. Q1 equals 1 times 12 all over 4. Tama? Kung K natin ay 1, and plus 1 natin ay 12, if we're going to follow this, malalaman natin kung ano yung place o position ng ating first quartile. So, equal, ang K natin ay 1, times ko ng n plus 1, which is 12, and then i-divide ko ng 4, since ang denominator natin ay laging 4. So, nasa third place daw. Nasa third place. Can you follow? So, babalikan ko yung inareglo natin kanina. Kung place 3 siya, ito yung third place, 32. Yes ba natin? Ito yung third place, 32. So, ibig sabihin, ang value ng quartile 1 natin ay equal kay 32 since yan ang nasa third place. Tingnan nyo muna. Alam namin nyo muna maigi. Naintindihan ba natin? Bakit 32? Kasi ito yung place na nakuha natin nung nag-solve tayo, third place. So, hanapin natin yung third place, 32. Ibig sabihin, ang quartile 1 natin ay 32, yung score. Hanggang 32, hanggang sa nakakuha ng 32, yun ang ating first quartile. Question so far? Question? Yesril, malinaw ba na? Sumagot naman kayo kapag tinatanong kayo. Verbal, pwede. Hindi na kailangan mag-mute, no? Kailangan lalim, malinaw ba? So, try naman natin yung second quartile. Second quartile. Alamin nyo, ang second quartile, katumbas din niya ng median. So, kung titingnan natin ang ating ranking, no? I think ito yung ating median, no? Katakan ko yan, ano? Ang 6, yan ang ating median. Kung kalkulayin natin, kasi yun yung pinakagitna. 11 sila, yung 6th place, yung sigurado ang median. Kasi ang median yun yung middle score, di ba? So, ito yung median natin. Tingnan natin kung talaga bang totoo na ang quartile, ang second quartile at ang median ay magkatumbas lang. So, tingnan natin, no? Diba, Q2 tayo? So, ang K natin ay 2. Sumusunod lang yan sa subscript ng Q2. 2. Alam naman natin lahat kung ilan yung respondent, 11. So, ang N plus 1 natin ay equals to 11 plus 1. So, 12. 11 plus 1 is 12. Yun yung N plus 1. So, ang divisor naman natin, hindi naman magbabago yan. 4 pa rin. Kasi, quartile lang pinag-uusapan. So, hanapin natin ang position yan. Equal. Can you follow? So, ano ba yung formula? Kn plus 1. So, 2 times n plus 1 is 12. Divide by 4. So, 6 ang nakuha natin.
So, place number 6. Ano ba yung position na number 6? Yung position. Actually, ang magandang term sa place ay position, no? Basta ko nga, ano ba yung nasa position ng 6th place? Kung sisilipin natin yung mga nakarank, eto 38. So, ibig sabihin, ang second quartile natin ay equal kay 38. Bagay na yan din ang value ng ating median. Tandaan niyo ang Q2, ang decile 5, at ang percentile number 50, katumbas lahat yan ng median na score. Can you follow? Sundan? So, yun yung quartile 2 natin. So, alapin naman natin ngayon ang quartile 3. So, kapag hinanap mo yung third quartile, ibig sabihin ito ay 3. Ang n natin, di naman magbabago. 11 lang naman yung respondent eh. So, natural, ang ating n plus 1, dagdag ka lang ng 1 point sa n. Equals 11 plus 1. So, may 12 tayo. Ang divisor natin, laging 4 yan kasi quartile ang pinag-uusapan. So, ano ba yung position na inaanap natin para sa third quartile? Equal 3 times natin ang n plus 1, then divide natin yan ng 4. So, 9 position daw. E, saan ba yung 9 position natin? 45. Tama? So, ang value ng third quartile ay equal kay 45. Is it very clear now? Sa quartile. So, nahanap na natin lahat ng quartile, first, second, and third. So, paano naman sa decile? Tayo ng decile. Halimbawa, pinapahanap yung decile 5. Decile 5, ang K natin, siyempre 5. Tama? 5 ang decile natin. Yung K natin, 5. Ano ba yung N? 11 pa rin yan. Paano ba yung N plus 1? Dagdag ka lang ng 1 point sa 11. So, 11 plus 1. Paano yung divisor natin? Dahil sa yan ay decile, ang denominator natin ay laging 10. Can you follow? Kapag decile, denominator ay 10. So, ano bang gagawin natin? I-multiply lang natin yung K kay N plus 1 na 12. Ang value ng K ay 5, ang value ng N plus 1 ay 12. And then divide by 10. Yan. So, 6th place. Ang posisyon ng decile 5, nasa pangalim na posisyon. So, titingin na naman tayo doon sa inareglo nating mga numbers. Ano ba yung 6th place? 38. Ito siya. Ito yung number 6. Yung position 6. So, ang value nito ay equal kay 38. So, di ba katumbas din siya ng median? So, ibig sabihin, ang quartile 2 at ang D5, pareho lang at saka ang median. Nung pinag-usapan natin sa measures of central tendency, ang median. Paano kapag nakakuha tayo ng posisyon na butal? Halimbawa, hindi 6 ang nakuha natin, 6.5. Doon na may interpolation na tayo, no? O tingnan natin yung dito, baka dito tayo magkaroon ng interpolation. Hindi eksakto yung position. Question. Wala ba kayong gustong itanong? Shirel, malinaw pa ba ang discussion natin? Laro pa Malinaw ba? po, sir. Malinaw? Malinaw po. Okay. So, dito tayo. So, ang key natin ay 2. Ang n natin 11. Tapos, ang n plus 1 natin ay equals 11 plus 1. Inaling may konting harap, pinagpertugot. Yan. So, 12. So, ang divisor natin ay 10. Paano ba yung place natin? Equals K, yung 2, times n plus 1, which is yung 12. And then divide natin ng 10. Tinangan natin kung anong posisyon natin. O, 2.4. So, 2.4, no? Ibig sabihin, hanapin natin yung decimal natin between the second and the third. So, tinan natin yung second. Ang second at saka ang third. Bakit ko nilalagay yan? Kailangan natin mag-interpolate. So, ang second natin, ang 2 kasi is between second and third. So, ito yung second natin, 30.
Paano naman yung third? Ano ko ba nasulat? Dito, yan. Yung third natin, balik ko sa positioning, 32. Yan. Nag-gets na ba? Nag-gets? Nag-gets? So, anong gagawin ko ngayon? Ito, yung dito natin, isosolve ko na. Equal. Siyempre, magsisimula tayo kay 30. Last. Ano ba yung lamang ng place natin? Di ba 0.4? Yung decimal ng second place. Di ba 0.4? So type ko 0.4 times ko sa difference ng 32 and 30. Can you follow? Nasusundan. The times ko yan sa difference ng 32 and 30. So 32 minus 30. Then close ko yan. Ibibigay na eksakto dyan ang ating decimal second kasi nag-interpolate tayo. Ala, ano ko muna. Yan. Di ko nakalimutan kung ilagay ang times. Yan. So 30.8 ang sagot natin sa ating decimal 2. Naintindihan ba ninyo kung paano nakuha? Paki-open yung camera, Oliveros. Malinaw ba na? Malinaw ba paano ko nakuha yung 30.8? Multiply ko yung butal, yung 0.4, sa difference ng 32 and 30. So, yun yung decimal natin. Second decimal natin. 30.8% ng lahat ng respondent. Yan ang posisyon natin sa decimal second. Basta, laking tanong? Wala namang mahirap, di ba? So, tingnan natin ngayon yung isa pang decimal na pinapahanap. Halimbawa, decimal 3. So, ibig sabihin, 3 yan. Ito ay 11. Ito naman ay 11 plus 1, so we have 12. Ang divisor ay 10, ay 11, 10, tama, decimal. Ano yung positioning niya? Equals 3 times 12 is last 10, yung denominator natin. So 3.6. Ibig sabihin, yung hinahanap nating third decimal, ay nasa pagitan ng third and fourth. So lagay ko dito, third. Lagay ko dito ay fourth. So ano ba yung third number natin? Kung inareglo natin, equal. Daling ko sa left. Ano ba yung third? Ang third natin ay 32. And then, ano ba yung fourth natin? Make sure na intindihan niyo yung lesson ha. Ano ba yung fourth? Equal. Balik ko sa kanina. Ano ba yung fourth? 35. So, yung third place natin, 32. Ang fourth place ay 35. Okay, paano ko hanapin yung D3? Equal kay 32. Nakagad yan. Plus 0.6 kasi 0.6 ang sobra sa posisyon 0.6 times ko sa difference ng nagpapa-accept times ko sa difference ng 35 and 32. 35 minus 32. Then close. Ayun yung decimal 3 natin. 33.8. Alas ba ninyo? Nagigets? Cheryl, malinaw ba? Malinaw po. Sigurado, no? Mahirap ang... Oliveros, magsalita ka na. Pakita mo yung kagandahan ng lalaki mo. Hindi ko nakikita. Open mo nga yung camera mo. Yes po, sir. Sensya, sir, naglalag po ako. Okay, lakan lalim. Opo, gets na. Malinaw ba? Klaro? Opo. Sure, no? Hindi niyo ko binagwala, ha? Espino, Pogi, malinaw ba? Yes, sir. Sure, no? Wala kayong pagkakalito, no? So, subukan naman natin kay percentile. As you can see, tatlo yung hinahanap natin dito. Bakit P50? Gusto ko lang ipakita na ang pinakagitna ng percentile, decile, and quartile, katumbas lang ng median. So, dahil P50 tayo, ang K natin ay 50.
Ang N natin 11 pa rin kasi 11 employees lang naman. Ang N plus 1 natin ay 12 kasi 11 plus 1. Ang divisor natin laging 100 dahil nasa percentile na tayo. Hanapin natin ang place equal 50 times yung N plus 1 na 12 is last ko ng 100. Kita nyo, position 6, di ba? So, ano ba yung position 6? 38. Yan. So, hindi ba ang median natin 38? So, ibig sabihin, ang P50, ang D5, ang quartile second, at ang median, pare-pareho lang ng sagot. 38. Mapag-group data o ungroup data ang basehan ng kalkulasyon natin, pare-pareho lang yan. Malinaw ba? Clear? Is it clear? Hindi ko kayo nakikita. Pwena, pakita. Opo. Malinaw ha? O, punta tayo ng percentile, 25th percentile, ng 25% ng mga respondents natin. So, K natin ay 25. Palagay ko ito kamukha lang ng Q1, no? Kasi, 1/4 eh. 1/4. So, ngayon natin ay 11. And then, kasi tayo sa N plus 1, I think this will be 12. Divisor natin ay 100. So, calculate natin ang position ng 25. Equal 25 times yung N plus 1 natin which is 12 slash means divide sa Excel, no? Yan. So, third place. So, ano ba yung third place? Tingnan nga natin yung third place. Ang third place ay 32. 32. So, ibig sabihin, ang ating percentile 25 ay 32. Bagay na kamukha lang yan ng Q1. Asan ba yung Q1? Ayan, 32. Kasi 1/4 eh. Tama? So, punta tayo ng percentile 75 sa 3/4. Ano ba yung Q3 natin kanina? Palagay ko kumukha din ng Q3 yan kasi 3/4 eh. 45. O dapat pala ito 45 ang makuha natin. So, okay natin ay 75. Ang N natin ay 11. Ang N plus 1 natin ay 12. Yan. So, ang divisor natin definitely 100 dahil nasa percentile tayo. So, ano ba yung place? Equal 75 times 12 slash 100. Ano ba yung 9th position natin? Hanapin nga natin yung 9th position. 45. Eh, hindi ba ang nakuha natin kanina sa quartile 3 is also 45 kasi 3/4. 45 din yan. Assuming, no? Dagdagan ko pa yung halimbawa natin. Halimbawa, copy-paste ko lang yung buong yan, ano? Nakukuha ba ninyo yung discussion natin, mga anak? Klaro, ha? Copy ko yan. Sir. Okay, dalhin ko sa baba. Ito matawag. O ba ito? Press ko. Okay, halimbawa yan, no? Lalap natin kunwari P30. Yan, P30 tayo. E di gawin kong 30 yan. Mag-automated yan. 3.6, no? 3.6 na kuha ko. So kung 3.6 yan, hanapin ko yung third and fourth. Third and fourth. 3.6 eh.